Yo, what's up? Good morning everybody. Yo, welcome ulit dito sa ating channel, JR Motoworks. Ayan, nagbabalik na naman tayo para sa panibagong motovlog. Hihi! May problema tayo dito sa second setup na camera natin, which is itong GoPro Hero 12 natin. Ayan, nasa stick siya. Medyo nilayo-layo ko ng konti yung position ng camera sa atin para medyo malawak-lawak yung coverage ng view natin, record natin. Ayan, meron tayong 5%. Ayan, mag-record lang tayo ng konti hanggang sa malobot na tong GoPro Hero 12 natin. Konting-konti na lang kasi yung battery niya, 5% na lang. So yan yung view natin dito sa second setup natin ng camera. Tapos meron pa tayo dito isa, ito yung Motobolt na camera holder natin na ililipat natin dito sa kabilang side para pwede kong ilipat-lipat yung Hero 12 natin left and right. Ang problema ko ngayon dito sa setup natin, ayan, masyadong magalaw yung stick natin. Mumurahin lang kasi itong nabili ko, nasa about 600 plus lang yata to. Kasama na yung ano niya, kasama na yung bracket niya dito sa crash guard natin. Pero yung mismong stick nasa ano lang, nasa around 300 plus lang. Ayan, medyo magalaw tsaka maiksi. Pero okay lang naman yung iksi niya, saktong-sakto lang naman. Ayan, kung nakikita nyo, cover naman tayo. Cover naman yung katawan natin, cover naman yung mukha natin, tapos cover naman yung malawak na view kasi naka super view naman tayo. Kaya okay pa rin. Ngayon, nag-iisip ako ng paraan kung paano natin ma-hold yung stick natin. Mamaya kapag nakahinto tayo sa traffic light, papakita ko sa inyo yung movement nya. Medyo nakakaasiwa lang kasi wala, nagdadrive ako tapos malubak or uneven road yung dinadaanan natin. Baka malaglag eh. Baka malaglag yung camera natin. Sayang. Wala tayo masyadong ano, wala tayong pamalit nyan. Sayang yung pagkakabili natin, sayang yung pera. Nakahinto tayo dito, di ba? Pag ginalaw ko yung paa ko dito, isinga natin tong wire natin. Kapag ginalaw ko yung paa ko dito, ayan o, sa crash guard pa lang to kapag ginagalaw ko yung paa ko. Ayan. Tapos dito din, ayan, gumagalaw-galaw siya. Tapos pag ginawakan ko siya dito, ayan o, masyadong magalaw. Ano ba tawag dyan? Nagsisway siya. Nagsisway yung stick natin. May iniisip akong paraan, hindi ko alam kung uubra, pero susubukan ko pa rin natin. Susubukan natin na magawa. Lalagyan natin ng brace. Kasi yun lang naman yung magiging paraan niya, lalagyan natin ng brace para hindi siya masyadong magalaw. Wala naman tayo ibang choice eh. Kahit lagyan natin ng mas matibay na stick yan, mas makapal, gagalaw at gagalaw pa rin siya. Ayun na, naglobat na yung GoPro natin. Wala na, last na yun. Last part na yun ng video natin. Antay-antayin nyo na lang talaga yung review natin, yung comparison natin in terms of motovlogging about dito sa GoPro Hero 7 natin, and then dito sa newly acquired natin na GoPro Hero 12. Ayan, abang-abangan nyo yan kasi may mga pointers tayo na talagang vital pagdating sa motovlogging. Like for example, itong gamit ko na Hero 7, up until now nagagamit ko pa rin, and then ito lobat na. Ayan, isa na yan sa ano natin. Ayan, isa na yan sa pointers natin. Naka-open visor pala ako, i-close ko na. Kaya pala medyo maingay yung audio natin. Yung brace na gagawin ko, hindi ko alam kung saan ako kukuha. Hindi ko alam kung paano ko gagawin. Pag-iisipan ko pa talaga. Siguro maghanap na lang tayo ng mga brackets natin dun, yung mga luma natin paninda dun sa warehouse natin.
Sa stock room. Sa stock room natin. Baka kasi may mga magamit pa tayo dun na bracket. Although may nakikita ko sa online, yung clamp type siya. Parang ganito style. Parang ganito, tapos dalawang clamp sa dulo. Medyo okay din yun. At least presentable pa rin yung forma nya. Baka kasi masira din yung itsura ng motor natin. Baka masira yung forma nya kapag nilagay natin ng mga DIY na hindi naman maayos tingnan. Pero pipilitin natin na makagawa tayo ng brace para hindi galaw ng galaw yung camera na yan. Ito kasi ang plan natin dyan ay 360 talaga. Pero sa ngayon wala pa naman tayong 360. Kaya dyan na muna yung ano natin, dyan na muna yung Hero 12 natin. Kapag meron na tayong 360, kapag may nagregalo na sa atin, eto, sabi ko sa inyo kanina, ililipat natin dito sa kaliwa. Diyan natin ilalagay yung Hero 12, dito yung 360 sa kabila. Time check natin, alas 8 na. Makabalik na tayo ng bahay para matapos na natin yung ini-edit natin. Tapos makapagkalkal na rin tayo dun sa stock room natin. No, pwede natin gawing bracket dito sa motor na to, ay dito sa stick natin. Suggest naman kayo na magandang stick para sa 360 kung meron kayong alam. Tsaka pala, additional ko dito sa stick natin, nung unang ginamit ko kasi tong Hero 12 natin, nung nagbablog ako nung nakarang araw, umaano siya, bumababa. Diba ganito, nagra-ride ako, tapos napadaan kami sa mga lubak-lubak or sa uneven road, or kahit hindi naman masyadong malubak, kahit ganito lang. Ang nangyayari sa kanya, nagkukusa siyang tumutupi. Bumabagsak yung camera. Eto, tingnan niyo yung nangyayari, papakita ko sa video. Dahil bumabagsak talaga yung camera ko. Minsan nagugulat ako, kala ko nahulog na yung camera. Yung stick kasi natin, 'di ba, hihilahin mo siya pataas. Tapos para malak mo siya, pipihitin mo siyang ganon. Pinipihit ko naman, pero eventually kapag nasa ride na, bumabalik siya sa dati, tapos bababa na siyang ganon. Ayun yung nangyayari sa kanya. Kaya ang ginawa ko, improvise pa rin. Nilagyan ko ng tape yung kanyang mga dugtungan or yung kanyang mga lapses. 'Di ba may mga lap yan kasi, 'di ba, malaki, tas liliit ulit. Yung mga dugtungan doon, ayan, nilagyan ko siya ng tape para hindi na siya bumaba. Ayan, simula sa Ortigas hanggang dito sa Floodway, hindi na siya bumababa. Last time kasi, siguro naka 3-4 na bagsak yung GoPro ko dahil dun sa stick na hindi masyadong matibay yung lock nya. Nagsi-self lock kasi siya kapag pinihit mo. Pero itong sa akin hindi. Pero ngayon wala na, okay na siya, goods na. Problema na lang talaga yung nagsisway yung ano natin, camera natin. Yung GoPro kasi medyo mabigat na siya. So habang bumibigat yung taas ng stick natin, syempre mag-aano siya, magsisway talaga. Tapos additional doon, naka half crash guard lang kasi ako, 'di ba? Yung crash guard natin medyo gumagalaw-galaw din. Kaya pag umaapak ako, ayun, nagalaw din yung stick natin. Pero okay na yan, gagawan ko na lang ng paraan. Huwag na tayo magreklamo, nandiyan na yan. Kung naghahanap kayo ng stick, hanap na lang kayo ng mas matibay. Hindi ko na ibibigay sa inyo yung link na to, pero wala, ganun talaga. Pag naghahanap tayo ng medyo mura-mura, ganyan yung makikita natin na quality. Pero ako kasi ano lang naman to para sa akin, parang trial pa lang naman to, kaya pinili ko talaga yung mura. Meron naman ako nakita na magaganda yung quality, medyo mahal nga lang talaga. Dito na lang ako muna nag-umpisa para kahit papaano, ayan, malaman ko yung mga adjustments na gagawin ko in the future dito sa motovlogging setup natin.
So ayan, maraming salamat Germs sa pagtutok nyo dito sa channel natin, JR Motoworks. Ayan, kita-kita na lang ulit tayo sa shop kung mabisita kayo. Kumustahan na lang. Hindi ako masyadong makasama sa rides ngayon, medyo busy yung shop. Madaming ginagawa, madaming order. Ayan, pag may time, ride tayo dito lang sa malapit. Camping tayo, camping vlog naman yung gagawin natin. Pero sa ngayon, ganto muna tayo. Laylo muna tayo sa rides. Kuya Germs, out.